sa pagkakaroon ng sunog. Sana alam ito ng maraming tao para tuluyan ng mabawasan ang insidente ng sunog. At hindi mawalan ng bahay ang maraming tao. Oo, mahirap pa naman ang mawala ng bahay. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa hukom at tagapagligtas na si Aod. Inilagay po siya ng Panginoon sa gitna ng mga anak ni Israel upang maging tagapagligtas nila. Oo, naging tagapagligtas nga ng mga anak ni Israel si Aod dahil ipinagbili ng Panginoon sa kamay ng Haring Eglon at sila'y naglingkod ng 18 taon sa kanya dahil gumawa sila ng masama sa paningin ng Panginoon. At pagkatapos silang iniligtas ng Panginoon sa kamay ng hukom na si Aod, ganito naman ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Hukom sa 4:1 hanggang 13. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Aod. At ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Jabin na hari sa Kanaan, na nagahari sa Asor, na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara, na siyang tumatahan sa Haroset ng mga bansa. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat siya'y may 900 na karong bakal, at 20 taong pinighati niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga, na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon, at siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, sa pagitan ng Rama at Bet-El, sa lupaing maburol ng Efraim, at sinampa siya ng mga anak ni Israel upang pahatol. At kanyang ipinatawag si Barak, na anak ni Abinoam, mula sa Sedes, Neptali, at sinabi sa kanya, Hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nag-utos na sinasabi, Yumaon ka at pumaroon ka sa bundok ng Tabor, at magsama ka ng 10,000 lalaki sa mga anak ni Neptali at sa mga anak ni Zabulon? At aking isusulong sa iyo sa ilog Sison. Si Sisara, na puno sa hukbo ni Jabin, pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karamihan, at aking ibibigay siya sa iyong kamay. Kung ikaw ay sasama sa akin, ay paroroon nga ako. Ngunit kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako paroroon. Walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gayunmay ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan, sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisara sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Sedes. At tinawag ni Barak ang Zabulon at ang Neptali na magkasama sa Sedes. At dooy umahon ang 10,000 lalaki na kasunod niya. At si Deborah ay umahong kasama niya. Si Heber nga na Sineo ay humiwalay sa mga Sineo, sa makatwid bagay sa mga anak ni Hobab, nabyanan ni Mueses, at itinayo ang kanyang tolda hanggang sa Ensina sa Zaananim, na nasa siping ng Sedes. At kanilang isinaysay kay Sisara na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor, at pinapagpisang magkakasama ni Sisara ang lahat niyang mga karo, na 900 karong bakal, at ang buong bayan na kasama niya, mula sa Haroset ng mga bansa hanggang sa ilog Sison. Pinagbili po pala ulit ng Panginoon ng mga anak ni Israel sa kamay po ni Jabin na hari po sa Kanaan. Dahil gumawa na naman sila ng kasamaan. Pero hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon dahil ibinigay sa kanila si Deborah at si Barak para labanan si Sisara na pinuno sa hukbo ng hari sa Kanaan na pumighati ng 20 taon sa kanila. Pero ano po ba ang nangyari sa pakikipaglaban ni Barak kay Sisara? Nanalo po ba siya? Yan naman ang abangan nyo next week kung loloobin ng Panginoon, kaya huwag kayong absent sa panonood ng Bible Story. Maraming paraan para tayo ay makaiwas sa sakuna.
Matuto lang tayong sumunod at maging disiplinado sa ating mga pamumuhay. At yan naman ay dapat talaga nating i-practice sa awa at tulong ng Diyos. Yan ay mababasa natin sa aklat ng 1 Korinto sa 14 at 40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sana ay marami kayo natutuhan sa pag-aaral natin sa linggong ito, mga bata. Abangan nyo ang iba pa nating pag-aaralan sa susunod. Lipas ang isang taon, salamat sa Diyos na siyang gumabay sa ating pag-aaral. Marami tayong natutunan, kalakip ang mga kalungkutan at kasiyahan. Kahit magpapaalam na muling magkikita, kaya't salamat sa'yo sa pagkakaibigan natin. Ngayong graduation na ay di kita lilimutin. Salamat sa Diyos, tayo'y nakarating sa panibagong ito ng buhay. Sa pag-aaral natin, manaming mga guro, salamat sa inyong pagtitiyagang kami maturuan. marami kaming natutunan, kalakip ang mga kalungkutan at kasiyahan. Kahit magpapaalam na muling magkikita, kaya salamat sa inyo sa pagtuturo sa amin. Ngayong graduation na ay di kayo lilimutin. Salamat sa Diyos, kami ay nakarating sa panibagong ito ng buhay. Sa pag-aaral namin, graduation na, 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 graduation na. Kaya't salamat sa iyo sa pagkakaibigan namin. Ngayong graduation na ay di kita lilimutin.
Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show, noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ihanda na ulit ang ating mga lapis at mga papel. Ay, dami. At papel. At mag-umpisa na tayo. Last na siya eh. Mamaya pa yan eh. Mamaya pa yan eh. Ay, mali. Pero ano po ba ang nangyari sa pakikipaglaban ni Barak kay Sisara? Si Sarah. Ay! Si Sara!